Hello Kathleen fans! Bago natin pag-usapan mga sombreros ang ating main topic ay panoorin muna natin tong video na kung saan ay si Alden po ay napagkamalang si Joshua. Tapos yung topic naman natin ay si Kath ay napagkamalang, parang magkamukha daw sila ni Kailin. Agree ba kayo sa dalawang to mga sombreros? Panoorin po natin. Ang dami kasi nagbibigay pugay kay Mr. M. So, meron yung artista na naka-white. Guwapo. Sabi ko, ay, Alden. Hindi siya nagsasmile back. Sabi ko, ay, ang short ng memory niya. All those years in Yes, and even in Pep, na I was with him, he didn't recognize me. But just the same, I went near. He was beside Miss Mariol Alberto. And I go, Alden. And then Miss Mariol says, Joanna, I would like you to meet Joshua Garcia. Oh my gosh! Mali pala. Sure na sure ako sa sarili. Pero in fairness, madam, magkamukha na. Correct. Pwede sila magkapatid. Kaya de, guwapo. Ayoko ko sa pawang si Alden. When I finally saw Alden, who was also in a white, very white top, like Joshua, instant, nagyakapan kami. Ito mga sombreros, ang main topic po natin, kamukha daw or sabi ng mga netizens kapag nakikita daw si Kailin, minsan daw napagkakamalang si Catherine. Ano ang sa inyo dito mga sombreros? At saka ito po, panoorin po natin ang video. Many netizens are raving about you. I mean, looking like Catherine Bernardo. What's your reaction? Yeah. Thank you! Salamat po! Kinikilig ako. Actually, nasabihan na kami ni Doc Ivy niya na we're together kami dalawa ni Ate Kat. And we just looked at each other and like, so, kinikilig ako kasi syempre, Ate Kat is such a beautiful person inside and out. So, it's a great honor. O, iba yung honor, pero it's such a great honor na maging sa mukha niya kahit. If you are to work together in a project, what would it be? What do you think would be a good project? Sisters or rivals or No, I cannot be a rival of Ate Kat. Sa totoong buhay at sa parang feeling ko sa kayang tarayan. But definitely twin sisters. Grabe naman. But definitely sisters. Pero sana drama. Like healthy drama. Kasi nakita ko si Ate Kat sa Happy Love Goodbye. Nakita ko siya sa A Very Good Girl. And masterpiece talaga. Kayo mga Kathleen fans, ano ang say nyo? Kamukha ba ni Sir Alden si Joshua? At saka si Ma'am Kath, si Kailin? Comment po kayo kung agree kayo or disagree mga kasombreros. At ang ating tula sa vlog na ito pinamagatan nating tabla. Tabla na pwedeng gawing sahig, dingding, pader, furniture o mesa. Pero pag sa laban ng buhay at problema, kung ika'y itatabla, aba, ibang usapan na ito mga katropa. Ang tabla ay kailangan natin sa paggawa sa konstruksyon. Sa mga hamon sa buhay, dapat tayo ay may ideya at naghahanap ng solusyon upang tayo ang tatabla sa suliranin at hindi tayo ang matatangay ng agos nito at susuntok sa hangin. Itabla itumba ang matambak na labada, kautangan sa tindahan ni Aling Maria. Ngunit huwag mong itabla ang anak mong pasaway na di pumapasok sa eskwela. Natapwat mahalin mo sila, kalakip ang tamang disiplina. Pag-aaruga na may kasamang reminders at mga paalaala. Tabla. Bow. Para sa ating Word of God mga sombreros, may pamagat itong planned or you were planned for God's pleasure. Tapos basahin po natin ang words sa Revelation chapter 4 verse 11. Sabi dito, you were created or you created everything and it is for your pleasure that they exist and were created. Sabi pa sa Psalm 149 verse 4, the Lord takes pleasure in His people. Sa atin mga kasombreros. Ang verse na Revelation 4:11 mga kasombreros, you created everything. Ibig sabihin, God created us and all the things around us, especially yung mga natural na mga bagay mga sombreros like mountains, ang seas, ang mga halaman, ang mga prutas, ang mga hayop. God created
every single wonderful being at saka mga bagay, mga tanawin, mga meadows, mga sombreros, lahat yan ginawa niya, and it is for your pleasure. Imagine natin mga sombreros, si Lord po ay isang artist or isa siyang gardener. Okay? Meron siyang orchard, meron siyang halamanan, meron siyang garden na nagtanim ng sari-saring mga pananim, sari-saring mga gulay, prutas, mga unique na mga creations at saka mga plants in general, mga sombreros. Tapos, imagine natin yung scenario din sa Garden of Eden, na nandun sina Adan at Eva. Tapos, ginawa niya yun, kasi di ba ang isang gardener, talagang natutuwa yan at saka nagagala kapag nakita niya yung mga halaman niya namumulaklak, no, yung mga prutas namumunga. Ramdam mo yung saya ng isang gardener kapag nakikita niyang namumunga at saka yung nilagay niyang tao ay na-enjoy. Okay? May pleasure, kumbaga pa mga sombreros sa kanyang puso. Kapag nakita niya yung kanyang mga nilikha, no? Yung kanyang tinanim para sa mga tao, mga kasombreros. Ganon din si Lord, no? The moment that you were born into the world, God was there as an unseen witness. Akala natin mga magulang na natin, mga sombreros, ang nandun nung isinilang tayo. Hindi. May mga angels sa gilid niya, and then God was there. God is seeing us from His throne in heaven. Okay? He wanted you alive. Hindi niya lang tayo, kailangan ko ng ganito. Hindi lang ganon. He wanted us. Iba kasi yung kailangan at saka iba yung gusto, di ba? Sabi ito, and your arrival gave Him great pleasure. Yung pagkadating mo dito sa mundo, mga kasombreros, kayo na nanonood na Kathleen fans, ay nagdala yon ng great pleasure sa Kanya. God did not need to create you. Hindi niya na kailangan kasi sobrang daming tao na mga sombreros. Yan ang sasabi natin na hindi na niya kailangan ng tao kasi sobrang dami na ng population ng tao sa buong mundo. Imagine mo, more than 8 billion people and still ang daming ipinapanganak bawat segundo, mga kasombreros. So hindi niya kailangan mag-create pa ng panibago kasi baka di ba, pag marami ka ng anak, di ba, sabihin na, baka ang mga anak ka na naman, dadagdag pa yan sa papakainin, dadagdag pa yan sa magiging sakit ng ulo. Pero God didn't need to create us, but He chose to create you for His own enjoyment. Yung ating existence is for His benefit, His glory, His purpose, and His delight. Pero nagpapasalamat tayo because God created us. So bringing enjoyment to God, living for His pleasure is the first purpose of your life. Okay? Ang purpose ng buhay natin, mga sombreros, ay hindi lang yung makuha natin yung ating gusto, magawa natin yung ating gusto, yung ating kailangan. Well, of course, part yan ng ating existence, part yan ng ating pagkatao kasi sino ba naman hindi gustong makapag-aral, gustong mabuhay, no? Gusto magkaroon ng bagong ganto, bagong gamit, bagong ganyan. Sinong hindi gusto ng mamahalin ng magulang, ng anak, ng kapatid, ng kaibigan, di ba? Pero yung bringing enjoyment to God for His pleasure is the first purpose of our life. So hindi lang doon iikot yung kumaga pa may sarili kang mundo. Okay? Hindi lang ganun dapat, mga sombreros. When you fully understand this truth, sabi dito, you will never again have a problem with feeling insignificant. Ang daming mga tao ngayon ang iniisip nila na hindi sila mahalaga, na hindi sila importante. That is why nagkakaroon sila ng self-pity. Hindi ako mahal ng magulang ko, hindi ako mahal ng kapatid ko, ng asawa ko, ng anak ko, ng mga kaibigan ko, walang nagmamahal sa akin. Pero kapag na-realize natin yung katotohanan na ginusto ng Diyos na mabuhay tayo, magkakaroon tayo ng feeling na importante ako kahit na hindi ako importante gaano sa mga tao o sa tao sa paligid ko. God wanted me and He desired me to live and exist sa mundong ito. So dapat magkaroon tayo ng ganong mindset, mga sombreros, na kahit walang nagmamahal sa iyo ay mahalaga ka sa Diyos. Kahit walang nagpapahalaga sa iyo, nagbibigay ng maraming atensyon, try to seek God at saka babaguhin niya yung mindset na yun, mga sombreros. And then yung ugali mo na imbis na ikaw parati ang naghahanap ng atensyon, naghahanap ng kalinga, ng time, kumbaga pa ng quality care, naghahanap parati ng attention seeker ka, naghahanap ng pagmamahal, babaliktad yan. Ikaw na mismo ang magbibigay ng pagmamahal, pag-aaruga, understanding, pag-unawa, at saka pag-ibig sa iyong kapwa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid. Because
yun yung, kumaga pa, yun yung magdadrive sa'yo. Ang Espiritu ng Diyos ang magbabago sa ugali mo. If you are that important to God, and He considers you valuable enough to keep with Him for eternity, what greater significance could you have? Okay? Kung ma-realize natin, no? Sabi dito, kung ma-realize natin, yung kino-consider natin na ganun pala tayo kahalaga sa Diyos, okay? Ano pa ang gusto nating, kumaga pa, ma-seek na halaga sa ibang tao? You are a child of God. Ikaw nanonood ng vlog na ito, you are a child of God. Okay? Isa kang anak ng Diyos, and you bring pleasure to God, nothing else He has ever created. O, kumbaga pa, ang buhay mo ay isang kasiyahan sa Diyos. Di ba may mga tao tayo, mga kaibigan tayo na kapag nandyan talagang, kung for example, makwela, no, joker, talagang nagbibigay ng saya, positive thinker mo na kaibigan, or na kapatid, o na magulang, gusto mong parati siyang andyan, and you bring joy, you bring, kumbaga pa, you bring pleasure sa taong yon. And how much more kay Lord na ginusto ka. He wanted you, and He planned you for His pleasure. Napakaganda mga sombreros. Sabi dito, the Bible says, because of His love had already decided that through Jesus Christ, He would make us His children. This was His pleasure and purpose. Grabe mga sombreros. May mga pamilya na, halimbawa, nagkaroon sila ng asang anak, 2, 3, so parang gusto pa nilang dagdagan. Parang ganun ang Diyos mga kasombreros, okay? Nanganganak ang Diyos through yung magulang natin, no, yung members sa family natin. Parang ganun lang din mga kasombreros, and He wanted us like a parent, no, na ginusto na magkaroon ng isa pang anak. Ganun ang Diyos natin, and mas mataas na level pa mga kasombreros. One of the greatest gifts God has given you is the ability to enjoy pleasure. Okay? Ito, ability pala yun mga sombreros na ma-enjoy yung pleasure, yung kagalakan, yung kumbaga pa, yung kasiyahan mga kasombreros. That is why it's really important na magkaroon tayo ng mindset talaga na ginawa tayo ng Diyos for His pleasure. Hindi ka kumbaga pa sakit sa ulo, hindi ka pasaway, hindi ka kumbaga pa masamang tao. It's just a matter of baka na-influensyan ka ng barkada, baka na-influensyan ka ng iyong tropa, na iyong BFF, no? Come to think mga kasombreros, baka na-influensyan ka ng mga classmates mo. Dahil ganito, sige magaganto na rin ako, no? Huwag ganon. Okay? Maging kakaiba tayo because you are a child of God. And ang mga anak ng Diyos, kakaiba yan, hindi yan sunod sa uso. Okay? Kung ano ang tama, tama. Kung ano ang mali, mali. Okay? Sinusunod ang tama at saka nire-reject yung mali mga kasombreros. That is why bringing pleasure to God is called worship. Okay? Iyon yung ating kumbaga pa pagsamba sa Diyos na nagbibigay ka ng kasiyahan sa Diyos mga kasombreros. And hindi lamang kasi sa mga tao, no, ang worship daw is kumbaga pa music lang. No, it's not. Pero ang bottom line mga kasombreros ay nagpapasalamat tayo, no, na tayo po ay nilikha ng Diyos, and we are breathing, we enjoy life, and we bring pleasure to Him, na hindi natin namamalayan na pinanakla ko ng nanay ko, parang wala akong silbi. No, hindi po, may silbi po kayo, and your purpose in life is far greater than you can imagine or understand or comprehend mga kasombreros. Sin lamang po, no, nawa po ay pagpalain po ang bawat isa ng pananampalataya, ng pag-ibig, ng pag-asa. Panalangin natin na maghari sa inyo ang pag-uunawaan at pag-iintindihan sa loob ng tahanan, sa loob ng inyong puso at isipan mga kasombreros. Mahal na mahal ko po kayo. See you sa next segment. Bye bye po. Paalam.